tayong marketing and sales team. Hindi yung nakikiride on lang yung marketing natin sa ibang department. Hindi yung napakaliit ng marketing compare sa napakalaki ng operations na yung business. Malaki ang sales natin, pero may natitira ba? Yun yung problema natin. Okay, Gilivers, let me share 9 business lessons that I wish I learned earlier in my career. As you know po, 2016 nag-start na tayo sa business vlogs, and of course, kaka-vlog natin. Nagkaroon tayo ng iba't ibang klase ng business for 10 years. Ngayon, we're running our 2 major businesses po, ang IMG Rockstar Community natin. Nasa Makati po ang ating office space. We're renting space there. And second, of course, ang ating Rockstar Seminar and Coaching. We're doing seminar for school owners, for leaders, for business owners, for employees seminar. Yan. So, yan yung ating dalawang main source of income. For 10 years, ito yung natutunan natin na sana nagkaroon ako ng mentor noong panahon na yun, 2016, para naiwasan yung failure, para mas na-maximize ko resources that I have, and siguro mas nag-grow pa ng mas mabilis yung business natin. Pero nandiyan na yan, lesson na yan. So at least para sa inyo, let me share this. Okay, so first, do you know that sales solve most of the business problems? As a business owner, as an entrepreneur, alam ko po na marami tayong problema. Sobrang dami. Pag nilista mo yan, baka morning, tanghali na, nilista pa tayo. Pero alam mo rin ba na ang susi lang sa mga yan ay sales. Yung equipment na hindi natin mapaayos, yung kulang na empleyado, na hindi natin ma-hire yung A-team because kulang tayo ng pera. Pero alam mo ba, pag nadagdagan ang sales natin, lahat ng problems natin yan, masosolve. So, anong ibig sabihin niya sa ating business owner? Mag-focus tayo sa sales. Sabi ko nga, meron tayong rule of 4% na tinatawag. Yan po dinidiscuss natin sa lahat ng mga school owners ngayon, that you should act like an entrepreneur. So, ibig sabihin, mag-focus tayo dun sa magbibigay ng revenue sa business natin. Example, marketing and sales. Nagawa po akong quadrant. Hindi nyo lang po siya makita. So, dapat meron talagang sariling area ang marketing and sales nyo. Isang room just for them. And second, meron tayong marketing and sales team. Hindi yung nakikiride on lang yung marketing natin sa ibang department. Hindi yung napakaliit ng marketing compare sa napakalaki ng operations na yung business. And third, dapat meron tayong platform, social media platforms, iba-ibang platforms. Maximize natin mga platforms, libre naman po yan, gamitin natin. And of course, last dito sa quadrant natin is system. Dapat kahit maliit lang ang marketing and sales natin, may system pa rin. Okay? Pag dumami ang sales natin, lahat ng problema mo na yan masosolve. Like kanina, I was talking to one school owner. Sabi niya, Doc, ang laki ng payroll ko. Almost 800,000. 800,000 payroll. Pero alam mo ba, pag mataas ang sales natin, hindi natin problema yan. Okay? Number 2 lesson that I learned, sana ng mas maaga, I should have learned earlier, cash flow is more important than revenue. Yes, malaki ang sales natin, pero may natitira ba? Yun yung problema natin. I coach one business owner from Palawan sila, online lang. Sabi niya, Doc, malaki ang sales namin, pero napapansin ko, at the end of the month, parang nagbe-break even lang kami. Walang natitira, which is not supposed to be the case. So, malaki yung inyong benta, pero dapat malaki din ang cash flow natin. Malaki pa rin ang dumadaloy na pera, malaki natitira. Kaya ayusin natin, fix natin, operations natin, baka dyan tayo nagkaka-problem. Okay, number 3, don't compete on prices. Yes, stop looking on prices. Kung babaan ng price mo, hanggang sa huli, sa dulo, napagod ka, pati ang team mo, wala kayong kinita. Hindi pwede yun, hindi upre yun sa atin as business owner. So, dapat po, ang focus natin is the value. More service, more help sa client natin. Alam niyo, sa Rockstar Seminar and Coaching po namin, lahat ng kaya kong itulong sa mga school owners, sa mga business owners, lahat ng kayang assistance na kaya mong ibigay, kaya kong ibigay, binibigay namin. Pero never na magbababa tayo ng presyo. Ang value, ang dagdagan mo para first choice or first option ka pa rin ng kliyente mo. And number 4, systems create freedom. So sa ating pong business owners, you have to document the process. Ano ba ginagawa natin procedure? Simple lang, sulat mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then keep on training your team. Alam mo, pag documented yung process mo, sinusunod nyo yung mga procedures, step 1 to 10. Tapos yung
team mo, nagtsatsaga kang i-train kahit once a week, every Monday, nagtitrain ka, kung di masyadong busy ng Monday, makikita mo nakabuo ka na ng system. And number 5, ito po, napakaganda nito, build relationship before you need the support of others. Hindi yung kailan lang tayo tumutulong pag kailangan natin ng tulong. Hanggat wala kang tulong na kailangan, or kahit, in other words po, kahit hindi mo kailangan ng tulong sa isang tao o sa isang negosyante, tumulong ka pa rin dun sa kaya makitulong. Magugulat ka next time that you need help, merong mag-a-assist sa'yo. Alam nyo kahapon, nag-contain challenge sa isang transaction. Since I went to Balanga, I went something like that. Then, just one call, na-solve po ang problem natin. Because I was able to build relationship to certain company. So, keep having a good relationship with other people, with other business owners, kahit hindi mo sila kailangan. Time will come, madali nang tumawag sa kanila. And number 6, keep on learning. As a business owner, kailangan natututo pa rin tayo lagi. Bumili ka ng books. Alam niyo po kahapon, kahit mahal, bumili tayo. So, keep buying books. Mag-budget tayo para sa books natin. Kahit once a week lang, di ba? We have 52 weeks. An average business owner reads 52 books per year. So, ang tanong, isa ka negosyante, nakailang basa ka na ba? Nakailang libro na tayo? Dapat we keep on reading. We keep on learning. You attend seminar, magbayad tayo ng seminar. Alam nyo, sabi ko nga po ako, I always attend seminar. I'm paying seminar just to learn new things. And number 7 po, ito, hire for character and train for skill. Ako personal, tinitingnan ko pa rin talaga character. Kasi ang skill ngayon, ang dali lang mag-training eh. Ang dali lang magpadala ng tao to be trained o to aralin mo to, bumili ka ng course na to. Pero yung ugali, mahirap nang baguhin po yan. And number 8, focus on one thing at a time. Ayan, natutunan natin. There was a time na pinagsabay-sabay ko po yung ilang ventures ko. So, may mga nagtagumpay naman, pero hindi yung maximum potential. So, what I learned is one at a time. Like, few years ago, nag-focus talaga tayo sa financial education, sa IMG, Rockstar Community natin. Sobrang bilis ng growth. And nung nag-focus naman tayo sa Rockstar Seminar Coaching, bilis din ang growth niya. So, kaya ngayon, dalawa na lang. 2 things at a time. Kasi nasimulan naman natin, naka-momentum na tayo. Okay? And number 9, this is very important para sa atin lahat. Build a business that gives you choices. Hindi lang basta business. Make sure yung sisimulan mong negosyo, yung ginagawa mong negosyo, kaya niyang i-sustain yung lifestyle na gusto mo. Kaya pumili ka ng negosyo mataas ang profit margin. Pumili ka ng negosyo na malaki ang return para ma-enjoy mo at ng family mo. Hindi pwedeng basta negosyo lang. Kailangan negosyong kumikita para sa lifestyle na gusto mo at ng family. Okay? So, Gilibers, ito yung mga natutunan natin for 10 years na tayo naging negosyo. I hope makatulong sa'yo. Let's go, let's go.